Good morning po sa inyong lahat. Samanda ko kayo sa mundo naroroon. Ngayon po ay araw na ikapito, araw na Sabado. At kung saan ang Diyos ay unang namahinga nito. At ang ating pong pag-aralan ngayon ay tungkol po sa tao. Pagkatapos na langin ng Diyos, ang tao ay nilalagay po ito niya doon po sa halamanan ng Eden. At atin po niyang masusumpungan sa aklat ng Genesis. Ang kabanata po ay 2, ang talata po ay 15 hanggang 20. Atin pong babasahin ang mga talatang ito. Sa talatang 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kaniyang bungkalin at ingatan. So, dito nagsasabi po ang Biblia, pagkatapos na malalang niya ang tao, ay kinuha niya ang tao, inilagay doon po sa halaman ng Eden upang, ang sabi ng Biblia, kaniyang bungkalin at ingatan. So, binigay po ng Diyos sa kanya ang pagkakatiwala doon po sa halamanan ng Eden. So, yun po yung ginawa ng Panginoong Diyos. Dito sa talatang 16 ay ganito naman po ang sinasabi. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Sa talatang 17, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay tiyak na mamamatay ka. So papansinin po natin dito po sa talatang 17, ang Diyos mismo ay nag-utos sa kanya at ipinakilala niya itong punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama diyan po sa kalagitnaan ng halamanan ng Eden. Ang wika ng Diyos, huwag kang kumain sa bunga ng punong kahoy na yan ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa oras na ikaw ay kakain, ay tiyak na mamamatay ka. So yun po malinaw ang utos ng Panginoong Diyos doon po kay Adan sa mga panahong ngayon. At sa talatang 18, basahin natin. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So dito mga kababayan at mga kapatid, ay nakita ng Diyos na si Adan ay hindi mabuti na nag-iisa lamang siya. Kaya ang Diyos ay gagawa ng isang katuwang niya sa kanyang buhay. O isipin ninyo yan mga kababayan. So napapansin talaga ng ating Panginoong Diyos na si Adan ay hindi masaya kung siya lang mag-iisa. Kaya ang sabi sa talatang 19, kaya mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon at anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. So ibig sabihin na ipinagkaltiwala ng Diyos ang pagbibigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop sa lupa, maging sa himpapawid at sa lahat ng hayop sa lupa na gumagapang, mga kababayan. So si Adan ang nagbibigay po ng pangalan noon.
Kaya nga po, yung mga pangalan na nalalaman natin ngayon ay hindi po basta-basta ang pangalan yan, kundi sagrado po yan. Galing po yan sa pagkapangalan ni Adan noong panahong iyon, mga kababayan at mga kapatid. So dito, basahin po natin ang talatang 20. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Ayun po yung dahilan na ang Diyos ay naglalang ng babae bilang katuwang sa lalaki. Noong mga panahong iyon, mga kababayan, mga kapatid. So titingnan natin kung paano naman nilalang ng Panginoong Diyos ang babae. So sa talatang 21, atin pong babasahin ang Biblia. Ganito po ang sinasabi. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa mga kanyang tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. Kaya mga kababayan, ano po ang ginawa ng Diyos upang lalangin niya ang babae? Ay pinatulog ng mahimbing ang lalaki. At doon ay kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at ito ay ginawang isang babae. So napakabuti po ng Panginoon, mga kababayan. Naunawaan ng Panginoon ang sitwasyon ng lalaki na hindi mabuti na mag-iisa lamang ang lalaki. Kaya iginawa niya ng katuwang sa buhay. So yun po yun. Sa ating sunod na talata, mga kababayan, ay babasahin ko talatang 22. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Sumalinaw po, mga kababayan, na ginawa ng Diyos ang tadyang ng isang babae at dinala niya sa lalaki. Sa talatang 23, at sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. So yun po ang ibig sabihin noon, mga kababayan. Kaya po ang babae ay tinawag na babae. Kaya't sa talatang 24, kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pinipisan sa kanyang asawa at sila'y na magiging isang laman. Papansinin po ninyo itong talatang 24 na ating binabasa, mga kaibigan. Uulitin ko lang po. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay deklarasyon ng ating Panginoong Diyos noong nalalang na yung babae mula sa tadyang ng lalaki. Ang sabi ng Diyos, pinipisan sila na iisang laman. Ito po ay deklarasyon. Pinag-isa po sila ng Panginoong Diyos. Ito po ay pinag-isa ng Diyos ang lalaki at babae at sila ay naging isang laman. Kung sa ating ibang katawagan sa ating panahon ngayon ay mag-asawa. So pinag-aasawa sila, pinag-isa sila ng Diyos. Deklarasyon ng Diyos bilang lalaki at babae, bilang mag-asawa. Ganun po ang ibig sabihin. Ito ay pag-aasawa. Deklarasyon ng Diyos na pinag-isa silang laman, mga kababayan, o mag-asawa sila.
Isipin ninyo yan, ang ginawa ng kabutihan ng Diyos para magkaroon lamang ng kasayahan ang tao na kanyang nilalang, tulad nila ni Adan at saka ni Eva noon, sila po ay ikinasal ng Diyos. Saan po sila ikinasal? Dito po sa halamanan ng Eden, ikinasal ang tao. Ayon po sa talatang 24. Bagamat hindi natin nababasang litra por litra na sila ay ikinasal, pero malinaw na ang deklarasyon ng Panginoong Diyos na ang salitang pinag-isa ang kanilang laman. Ibig sabihin, mag-asawa, mga kababayan. Di po ba napakaganda, mga kababayan, na matutunan natin ang salita ng Panginoon? Sapagkat ito, ang mga aral na ito ng Biblia, mga kababayan, o kasaysayan ng panahon ng paglalang, ay sadyang nakakalimutan na po ng karamihan mga tao sa sanlibutan. Kaya nga po, itong pagkasal ng Panginoon Diyos nila Adan at saka ni Eva at ang salitang kasal, mga kababayan, ay sagrado po yan. Hindi po yan dapat paglaruan sa ating panahon po ngayon, mga kababayan. Kung ating napapansin, ang ikinakasal o pinag-iisang laman dyan po sa simbahan, mga kababayan, ay pinaglalaruan na lamang ngayon ng tao. Kinasal ngayong buwan na ito, pagkatapos ng 3 months, 6 months, hiwalay na. Ngunit ang sabi ng Diyos, hindi sila pwedeng paghiwalayin ng tao. Subalit, ano ang pwedeng maghihiwalay sa kanila bilang mag-asawa? Ang kamatayan lamang po, mga kababayan at mga kapatid, ang maaring makakapaghiwalay sa kanila. Kaya ang kasal na salitang pinag-isa, ang laman, ay hindi po biro-biro, sagrado po yan. Pero nakakalungkot isipin, para po sa ating panahon ngayon, ang kasal ay pinaglalaruan lamang. Kasal ngayon, bukas wala na. Nakakalungkot po isipin, mga kabayan. Well, kung nagustuhan po ninyo itong ating mensahe ngayon, ay maaaring mag-like at subscribe po kayo sa ating video, sapagkat dito lamang po ninyo sa channel na ito masusumpungan ang mensahe na ito na original ng kasaysayan, ay doon po natin ito ibinabatay. Yan po ang aking mensahe sa umagang ito, at samantalang ating balikan yung ating paksang pinag-aaralan. Ito po ay tumutukoy doon sa paglalang ng babae. Nilalang ng Diyos ang babae mula po sa tadyang ng lalaki. At noong nalalang na po ng Diyos ang babae, sila po ay ikinasal o pinag-isang dibdib o pinag-isang laman. Ayan po ang ating pinag-aaralan sa umagang ito. At para po sa ating mga kababayan, patuloy niyong subaybayan ito, sapagkat mayroon po tayong message sa salita ng Diyos. 2 weeks time, 1 week time, sa ating YouTube channel. At marahil pwede po kayong mag-react dyan, magtanong, at pagbibigyan po natin ng kasagutan yan. At i-like ninyo at subscribe ang ating pong channel. Magtulungan po tayo at ibibigay ko rin po sa inyo itong salita ng Panginoon na matagal na pong hindi na pinapansin ng tao at pinababayaan na ng tao. So, God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa sunod po natin na video.